Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Guten Tag! Hallo! Ayan, bago po tayo pumunta sa topic, magandang araw po sa inyong lahat. Kain po tayo. Habang nanonood ng Pepito Manaloto, ayan po, nanonood po muna ako. And then, kakain. And then, habang kumakain, pag-usapan po natin yung topic, how I saved my first million as a Pinay nurse in Germany. Ayan po. Ayan, magandang araw po ulit sa inyo. Uh, Welcome po sa aking channel. Ako po si Nurse Mars, OFW nurse, Pinay nurse po dito sa Germany. Ayan, kain po tayo. Ang ulam ko po ay frikadellen at mushroom soup. O, diba? Dati po hindi po ako makain ng mushroom. Ngayon nandito na ako sa Germany, kumakain na po ako ng mushroom. Kain po tayo. Ang topic po natin ngayon ay usapang ipon, usapang pera. Ayan po. Bigyan ko po muna kayo ng background. Ayan. So, nurse po ako sa Pilipinas. Tapos, nag-aral po ako ng German language. Tapos, nag-apply po ako dito sa Germany as a nurse. So, dumating po ako ng year 2022. Yes po. Sumubo muna ako. Nagutom na po ako. Sarap. Sarap naman nito. Parang gravy. Pero mushroom soup po. Kaya, dali lang. Isang subo lang po. Tapos, inom lang ako tubig. Ayan. Dumating po ako dito sa Germany 2022. Yes. Tapos, ang unang sahod ko po ay August. Yes, August 2022 po ako unang sumahod. And then, the time na unang sahod ko po, nag-ipon na po ako. Nag-start na po ako mag-ipon, mag-save ng money. So, gano'ng katagal ko po inipon yung 1 million pesos? Hindi ko po siya na-reach ng 1 year. 1 year lang. Mahirap po yun. Ang dami pong gastusin dito sa Germany. E di ayan, nung nasa 1 year na po ako, parang nasa 800,000 pesos or 700,000 pesos pa lang po yung naitatabi kong pera. And then, sige, tuloy-tuloy lang po, ipon lang po ng ipon. So, 2022, 2023, after 6 months, plus 6 months, August po yun, di ba? August 2023, August, September, October, November, December, January, February. February 2024. So, 1 year and 6 months. Doon po, yung time na, sabi ko, nakita ko yung bank account ko, 7 digits na. Kaya palang mag-ipon ng 1 million. Tapos, ayun po. So, mga 1 year and 6 months ko po siya naipon. Tapos ngayon, ongoing pa rin po, ipon pa rin po ng ipon. Ganun na ba ako katagal dito sa Germany? 2025 na po. So, going 3 years. So, papunta na po ako sa 3 years. Diba? Ang bilis po ng panahon. Ayan. So, go back na po tayo sa title. Ang title, How I Saved My First 1 Million Pesos as a nurse, Pinay nurse here in Germany. Ayan po. Ano po ang mga ginawa ko para makaipon? Una ay kain muna po ako saglit. Nakagutom. Hi! Ayan, kumain po muna ako. Nagutom po talaga ako. Salamat po sa paghihintay. Ayan, balik po tayo. How I saved my first 1 million pesos as Pinay nurse in Germany. Ayan po, ang unang-una po ay sinasabihan ko po yung sarili ko na huwag akong mainggit. Yes, iniiwasan ko pong mainggit. Avoid envy. Kasi po, ang hirap po kapag inggitera ka. Yung ang hirap mag-ipon ng gano'n, yung kunyari yung kaibigan mo, kamag-anak mo, may nakita kang kabatch mo, ganyan, may na-achieve ng ganitong bagay, tapos ikaw wala pa. Parang ang hirap naman pong mag-ipon nun. Gusto mo rin na magkaganon ba, something na meron yung kaibigan mo. So,
dapat focus ka lang sa goal mo, sa sarili mo. Ano bang goal mo? Kailangan mong mag-ipon, ganyan. So, iwas mainggit mindset. Yes po, iniiwasan ko po talaga yan. Number 2, stay humble. Opo, wag po tayong mayabang. Kasi po, ang pera po, ang bilis lang maubos niyan eh. Konting ano mo lang, 'pag naglabas ka na, nag-withdraw ka na, nabawasan na yung pera mo, nabawasan na yung sahod mo, ganyan. So, remain grounded ka lang, put your feet on the ground palagi, wag kang mayabang na ganito, nasa ibang bansa ka, nagtatrabaho. Ang dami na pong Pilipino ngayon, kahit nasa Pilipinas, kaya pong ipunin ang 1 million. Kahit hindi po sila OFW, kaya po nilang ipunin yan. Nasa diskarte lang po. Dapat tayo na kapag may nakikip tayong pera, sarili rin na lang natin, huwag na natin ipagyabang. Pero ako, gumawa po ako ng vlog na to to inspire yung mga kapwa ko po OFW, yung mga nurses na gustong pumunta po dito sa Germany, yung mga nag-aaral pa lang po ng German language na nawawala na ng pag-asa. Guys, pag nandito na kayo sa Germany, kayang-kaya niyong mag-ipon. Makakaipon at makakaipon kayo. Basta nasa tamang mindset kayo. Number 2, educate yourself. Opo, I educate myself. Paano ko po ba ine-educate? I want myself to be financially literate. Nanonood po ako ng mga YouTube videos. Ayan. Pinapanood ko po, yan, paano mag-save ng pera, paano mag-ipon ng pera, paano makaipon ng 100,000 pesos, paano makaipon ng 1 million pesos, ganyan, pinapanood ko po sa YouTube. Yung iba naman po, pwede naman po magbasa, bumili ng libro, ganyan, how to save money. Pero ako po kasi hindi po ako mahilig magbasa, so nasa YouTube lang po ako, nanonood lang po ako. Saka guys, lagi niyo pong tatandaan, napakabilis pong maubos ng pera. Kaya yun. So, dapat literate tayo, may ideya tayo kung paano mag-save. Merong taong nag-a-advise sa atin or tayo mismo sa sarili po natin, dinidisiplina po natin yung sarili natin. So, lagi po tayong, dapat marunong tayong idisiplina ang sarili natin. Napakabilis pong maubos ng pera. Ang liit lang po nung para sa akin po napakaliit po nung 1 million. Imaginein mo, kaya na ba yun bumili ng house and lot? Kaya siguro pero maliit lang. Kaya na ba yun bumili ng brand new car? Parang hindi, parang siguro makakabili pero hindi yung magandang model. Para sa akin, maliit na po yung halaga ng 1 million. Meron nga po akong kakilala, kinasal po sila. Ang budget po nila sa kasal nila is 1 million. So, dapat po marunong tayong idisiplina yung sarili natin sa paggastos at dapat po always have time to be financially literate po. Ayun. Tapos, dahil nanonood nga po ako ng mga videos, ganyan, ginagaya ko rin po yung formula na napapanood ko po sa YouTube, yan, sa mga videos, ganyan, sa mga advices na income minus savings equals expenses. Yung income ko po, ayun po yung sahod ko as a nurse. Tapos yung savings ko po, kinikip ko na po kaagad yun, nilalagay ko na po kaagad yun sa bank account ko. Tapos yung expenses, yun na po yung binabudget ko per month. Sa expenses, dun ko na po kinukuha yung bayad ko sa upa, bayad ko sa internet, yung remittance na ipapadala ko sa Pilipinas para sa parents ko, sa kapatid ko, sa mahal ko sa buhay. Ayan, dun ko na po kinukuha sa expenses. Dun ko na po kinukuha yung groceries ko, kung ano man yung mga gastusin ko dito sa Germany. Yung savings ko po, automatic, nilalagay ko na po yun sa bank. Either 20% ng salary ko, 10% ng salary ko. Kapag nakakaluwag-luwag po, minsan 50% ng salary ko, nilalagay ko na po kaagad sa savings. Ayan. Income minus savings equals expenses. Ano pa po bang ginawa ko? Avoid utang po. Yes. Avoid debt, avoid utang, avoid debt, bawal umutang mindset. Yes po, lagi ko po yung sinasabi sa sarili ko na, Lord, ayoko umutang. Meron nga po akong credit card. Simula po nung dumating ako dito, never ko pa pong nagamit yung credit card.
ano po ako, cash, lahat po binabayaran ko in cash. Hindi ko pa po ginamit yung credit card ko. Wala po akong utang, hindi po ako umuutang. At ayun din po ang ina-advice ko sa mga ano ko, mahal sa buhay, saka sa mga kaibigan ko na umiwas po tayo sa utang. Actually, wala naman pong masama sa utang. Pwede naman umutang pero magbayad. Magbayad po ng tama, magbayad po ng time. Kasi mahirap po yung utang eh. Kapag may utang ka, meron ka na rin utang na loob. Utang na loob sa taong hinirman mo. Mas maganda siguro umutang ka sa bangko, mag-loan ka. Pero ako, iniiwasan ko po mag-loan kasi ang gusto ko kapag dumating yung sahod ko, buo ko pong makukuha yung sahod ko. Kasi kapag may loan ka, ano yun, automatic yan, ide-deduct na ng bangko yung utang mo. So, liliit ang iyong income. So, avoid utang. Next po is avoid overspending. Ano po, yes, avoid overspending or be wise. Be wise in spending po. Yes po, ako po talaga, hindi po talaga ako magastos. Maano talaga ako, matipid po talaga ako. Example po sa avoid overspending, kunwari po, sa amin po kasi sa mga nurses, sa OR po kasi kami nagtatrabaho. Minsan po tapos na po yung cases namin, ganyan. Tapos nagkataon, yung mga kaibigan ko pong Pilipino, ayan, tapos na po kaming mag-duty. So, lalabas na kami ng hospital, tapos andun na po kami sa waiting shed, sa Halstele, naghihintay po kami ng bus o kaya ng tram na masasakayan. Ayan po. Tapos bigla pong may kaibigan ako na na magyayaya, sasabihin ng kaibigan ko, tara guys, kain tayo ng ramen, ganyan, kain tayo sa sa Vietnamese restaurant, ganyan, kain muna tayo bago umuwi. Ayan, magkakayaan. Minsan-minsan lang naman po, hindi naman po palagi yun. So, sasama naman po ako. Kasi isipin ko, may extra pa ako. Sabi ko, hindi pa ubos yung expenses ko for the month. So, sige, meron akong budget para sumama sa mga kaibigan ko para kumain. Tapos ayan, order na kami, kain na kami. Tapos yung nasa isip ko, busog na ako. Yung merienda ko, yun na rin yung dinner ko. So, hindi na ako kain ng dinner pag uwi ko kasi busog na ako. So, ayan. Minsan, pagkatapos na kumain, meron pang time na sasabihin ng kaibigan mo, oh ayan tara, sale sa ganito, kunyari sale sa H&M, sale sa New Yorker, sale sa Primark, tara punta tayo, ganyan, biglang mayayaan. Nakakain ka na, nakagastos na ako ng pagkain. So, pag may ganung time, syempre, makikibanding ka rin sa mga kaibigan mo, sa kapwa mo Pilipino. Sasama ko, pupunta ako dun sa mall, pupunta kami dun sa stall, sa tindahan. But, ako po yung tipo ng tao na hindi po ako bumibili agad. Para sa akin kasi overspending na yon, yung wala po sa budget, yung bibili ka ng, kunyari, damit, sale yung damit, bibili ka ng damit, sale yung jacket, bibili ka ng jacket, may jacket pa naman ako, di ko naman kailangan ng jacket, sapatos, sale yung sapatos, bibiliin ko na to, ganyan. Hindi po ako ganun. Hanggat meron pa po akong gamit na nagagamit, hindi po ako basta-basta bumibili, lalo na pag hindi yun naka-budget. Ayan, hindi, para sa akin, ano na po yun, overspending na po yun. So, ano na po yun, para sa akin, dapat hindi ko yun gagawin. Pero yung mga kaibigan ko, bumibili sila, hinahayaan ko sila. Siguro kasi marami silang extra money, ganyan. So, ayun lang, bagay sa'yo yan, ganyan. Pero pagdating dun sa cashier, wala ako sa cashier, sila nakapila sa cashier. Hindi po ako, parang part na rin po yun ng inggit eh. Hindi po ako naiinggit na, may bumili sila ng ganyan, ganito. Ako hindi. Basta sabi ko, pag bumili ako nito, overspending na ako, lumampas na ako sa expenses, di ako bibili. Tas ayun po yung mindset ko pagdating sa avoid overspending. Next po is, sa Pilipinas po meron akong hindi lang po isang account, hindi lang po isang bangko ang inopen ko. Meron po akong, dito po sa Germany, isa lang po yung account ko kasi ayun po yung bangko na, nung pagdating po namin dito ng Germany, nag-open na po kami ng bank account. Sa Commerce Bank po kami nag-open. Isa lang po yung bank account ko dito sa Germany. Pero sa Pilipinas po, meron po akong tatlong bank account. Isang saving account, isang insurance account, tapos isang emergency funds account. Yung sa savings account, yun po yung nasa 7 digits na. Sabi ko, thank you Lord, nasa 7 digits na. Tapos yung dalawa, may laman din po yun.
Yun naman po yung sa insurance account ko, hindi ko rin po yun ginagalaw. Yung savings account, hindi ko po ginagalaw. Yung insurance account, hindi ko rin po ginagalaw. Iniipunan ko lang po. Tapos yung isang account naman po, yung emergency funds account, hindi ko rin po ginagalaw. Nilalagyan ko lang po yan ng laman. Lagay lang po anong lagay ng laman, hindi ko pa po ginagamit. Ang ginagamit ko lang po na pang ano ko po, gastos ko po sa araw-araw, yung bangko ko po dito sa Germany, yung sa Commerce Bank. So yung sa Pilipinas po, nakakip po yan, nakasegregate talaga siya. Hindi ko po talaga siya ginagastos, sabi ko, lalagyan lang kita ng lalagyan hanggat dumami ka. Yun po ang aking mindset. So kayo po, wag po, ina-advise ko po na wag lang isang account, mag-ano po kayo ng 2 or 3 account kapag ano po, gusto niyo pong mag-ipon. Ayan. Next po ay magtipid, be frugal. Yes po, maging matipid po tayo. Pero ako naman po, matipid po ako pero to the point na hindi ko naman po I don't deprive myself naman po. Hindi ko naman po masyadong tinitipid yung sarili ko. Example po, hindi po ako maluho. Ayan. Part po yun ng pagtitipid. Hindi po ako maluho. Wala po akong mga bags, sapatos na branded, ganyan. Hindi po ako maluho. Example nga lang po yung cellphone ko. Yes po, yung cellphone ko iPhone. Naka-iPhone po ako, pero yung cellphone ko hanggang ngayon po, simula nung dumating ako dito sa Germany hanggang ngayon, yung lumang cellphone ko pa rin po yung ginagamit ko. Ito pong ginagamit ko sa vlogging. Ayan po, hindi pa po yan bago. 2020, year 2020 pa po, 2020 pa po yung cellphone ko. 2025 na po ngayon. So, 5 years na. Yan pa rin po yung gamit ko. Sabi ko, gusto kong bumili ng cellphone. Tapos sabi ng mga kaibigan ko, may kaibigan ko na ako nag-advise. Meron naman installment, ayan, kung bibili ka, tapos monthly mo babayaran, ganyan. Hindi po ako ganun. Nung binili ko yung mga cellphone ko dati, yan, cellphone ko ngayon, cash ko pong binibili. Sabi ko, kung kaya mo naman bilhin ng cash, adi bilhin mo na lang cash. Actually, kaya ko naman pong bumili ng cash, pero nasa point po ako na nagagamit ko pa naman yung isang cellphone, ba't pa ako bibili ng bago? Siguro next time, tignan ko pa, bina-budget ko pa, inaano ko pa kung kailangan na kailangan ko talagang bumili ng bagong cellphone. Pero sa ngayon, napapakinabangan ko pa naman tong cellphone na to, nagagamit ko pa nga po sa vlogging, dito sa YouTube, o di ba? Yun po. I don't deprive myself naman po. As long as meron po akong napro-provide ko po yung basic needs ko. Pagkain, tirahan, yung ano ko po, renta ko po dito, nababayaran ko naman. Lahat ng bills ko, nababayaran ko naman monthly, okay naman po. Masaya na po ako doon. Para sa akin, ano na po yun, part na po yun ng pagtitipid. Ayan. Ang next naman po ay, I reward. Yes, I reward myself. Paano ko naman po nire-reward yung self ko? Example po is traveling. I love traveling po. Na-enjoy ko po talaga yung pagpupunta sa ibang bansa. Makikita niyo naman po yan sa vlog ko. And syempre, kapag nag-travel ka, parang, thank you Lord, mag-iipon ako ulit. Work, travel, ipon, ganun. Ganun ako, nire-reward ko yung sarili ko. Guys, hindi naman po ang travel, ang pagpupunta sa ibang bansa, hindi naman po siya mura. Hindi po siya, so kailangan po talaga pinag-iipunan siya. Pero kung may magi-sponsor, ganyan, why not, di ba? Maswerte ka kung may magi-sponsor sa traveling mo. Pero sa akin, sa part ko, wala. So ako, dahil gusto ko mag-travel, mag-iipon ako, ire-reward ko yung self ko, pupunta ako sa ganitong bansa, mag-enjoy ako, tapos ayan, work na naman. Pagbalik ng Germany, work na naman. Ipon lang po ng ipon, tapos reward yourself. Example lang po yun At saka dito po sa Germany, ang mga nurses po, pag nandito na sa Germany, isa po talaga yan sa ginagawa namin, ang mag-travel. Kasi nasa Europe ka na, tapos meron kang Schengen visa, o di ba, travel, di ba? Ayan po. Next po is, I don't pressure myself. Yes po. I don't pressure myself. Kapag sa mga achievement po talaga ng iba, hindi po talaga ako naiinggit. I don't pressure myself. For example, 30 years old na ako, ganito pa lang ang ipon ko. 40 years old na ako, wala pa akong ipon na ganito. 50 years old na ako, wala pa. 60 years old senior, ganyan. Wala pa rin ipon. No, I don't pressure myself. As long as sabi ko, Lord, tulungan mo ako, nagdadasal po ako, Lord, tulungan mo ako mag-ipon.
10% ng ipon ko, i-save ko na, ay 10% ng sahod ko, save ko na agad, 20%, 50%, hangga't kaya ko, Lord. Yan, isi-save ko na siya. And, yes, medyo disappointed konti. Yes, medyo disappointed po ako konti kasi, ang source of income ko po talaga, yung pagiging nurse. Sa mga napapanood ko pong videos, sabi para mas marami kang ipon, dapat meron ka pang other sources of income. Wala po akong other sources of income. Yung mga kaibigan ko po dito sa Germany, meron po silang other sources of income. Example po is yung nagmi-mini job po sila. Ina-advise ko yung mga ibang nurses yan, mag-mini job kayo kung may extra time kayo. Magandang rin po yan kasi tax-free. Parang 520 or 530, 540 euros, ganyan, tax-free. Marireceive mo na siya after in a month. Maliban pa dun sa salary mo na sa, sa full-time job mo. O, di ba? Maganda po kapag may part-time job. Ako po, wala po akong part-time job kasi pagod na ako. Pagod na ako sa trabaho ko. Sabi ko, Lord, di ko na kaya. Di ko pa kaya, sabi ko. Pero soon siguro. Pero sa ngayon, hindi ko pa po iniisip yung mini job. So, medyo disappointed po ako sa sarili ko na hindi ko po yun magawa. Yung iba naman po ng mga kaibigan ko, nasaludo rin ako dahil meron silang other source of income. Kasi, di ba, nagtatrabaho po sila dito sa Pilipinas, sa Germany. Sa Pilipinas po, may another source of income po pa po sila. Example po yung kaibigan kong isa. May kaibigan po ako, ang business po niya sa Pilipinas ay glutathione, yung injection po, IV infusion. Meron po siyang staff sa Pilipinas, sinasahuran niya, tas ayan. So, may income siya sa Pilipinas, may income din siya dito sa Germany as a nurse. Daw, di ba, very good siya. Tas yung isa ko pa pong kaibigan, may business din po, may condo siya sa Pilipinas, tas pinaparent niya sa Pilipinas. So, may kita siya sa Pilipinas, may kita rin po siya dito sa Germany. Nurse din po yan. Tapos yung isa ka pa pong kaibigan, ang business naman po niya, malapit po kasi sila sa dagat. So, meron po sila doon parang hostel or hotel, ganyan, or cottage, ganyan. Tapos syempre, yung mga pumupunta doon sa dagat, yun, doon sa kanila natutulog, ganyan. So, meron siyang extra income. May business, ayun naman family business po ata yun. So, at least meron pa rin po siyang extra income sa Pilipinas. So, saludo po ako sa mga kaibigan kong ganun. So, someday, napapaisip po ako na sana, meron din po akong another source of income na inaano ko po yun. Pinagdadasal ko sa Panginoon na sana magkaroon ako. Pero ako po kasi gusto ko sana kung magbi-business ako, hands-on ako eh. Gusto ko ako yung mag-o-audit, ito yung kailangan ng customer, yun yung gusto ko. So, ngayon, hindi ko pa siya kayang gawin. So, soon, tingnan ko, pag-pray natin. Kasi hindi naman po habang buhay, magiging empleyado tayo. Ayoko naman na forever akong empleyado, di ba? Ayun. So, and ano pa ba? Share your blessings, yes po. Masarap po na nag-iipon ka tapos nag-share ka rin po ng blessings. Ako po, nag-share po ako ng blessings sa mga mahal ko sa buhay. Alam po nila yan na nagbibigay po ako sa kanila, tumutulong po ako sa kanila. But, hindi ko po binibigay lahat ng sahod ko. Limited lang po. Sinasabi ko ito ang amount na kaya kong ibigay. Papa, ito ang kaya kong i-share. Mama, ito ang kaya kong i-share. Kuya, ito ang kaya kong i-share. Adin, yung kapatid ko, bunso, ito yung kaya kong i-share. Nag-share ako sa kanila ng blessings, pero in limited amount. Hindi ko po binibigay lahat. But still, I'm sharing. Kasi maganda rin naman po yun, nag-iipon ka, you share your blessings. Yes. Ano pa po ba? Nagpapasalamat po pala ako nung etong video na 'to, ginawa ko 'tong video na 'to, sakto rin po na meron na akong 2,000 subscribers. Yes, maraming salamat po dahil na-reach ko na po yung 2,000 subscribers. Ayan. Napakasaya ko po nung time na yun. Maraming salamat po sa mga nanonood at nag-subscribe po sa aking YouTube channel. Pipitsugi lang naman po yung channel ko. Wala nga pong mukha, walang video. Walang mukha. Nahihiya po kasi akong magpakita sa video. So, more on voice over po yung yung video ko. Tas ayan. Pero ngayon po, nagsalita na po ako kasi mahirap i-voice over. So, makinig na lang po kayo sa mga sinasabi ko.
Pasensya na, mahiyain si Nurse Mars, ayan. So, ano pa ba? Lastly, ano pa bang ginawa ko? Yes, wag po natin kakalimutan to thank the Lord. Yes, to thank the Lord for all the blessings that we are receiving. Yes po, I always, and pray always po. Lagi po ako nagdadasal sa Panginoon, Lord, tulungan niyo ako, ganito, ganyan. And another thing po is, na maganda po nating gawin na para sa habang nag-iipon po, yung let's return or give back to our Lord po. Yung lahat ng blessings na natatanggap natin. Paano? For example po, giving tithes. Yes, ang pagbibigay po ng tithes or offerings, ganyan. Para sa akin po, ano po yun napaka magandang paraan para mag-ipon. Kasi syempre parang, may blessings ka natanggap. So, pasalamat ka din sa Panginoon, ganyan. So, kung ano man yung ibabalik din sa iyo ng Panginoon yan ng mas malaki. Yung pinagdadasal mo, mas maganda pa yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Actually, nasa Bible po yun kung nagbabasa po kayo ng Bible. Nabanggit po yan sa Old tsaka sa New Testament. Ano bang verse yun? Leviticus, yes, sa Leviticus po, check niyo po, chapter 27. Yes, Leviticus chapter 27, 30 to 32, ganyan po. Nabanggit po doon ang pagbibigay ng tithes, pagbibigay ng offerings, ayan po. Maganda po na i-share din po natin yung blessings natin or ibalik natin yung blessings natin sa Panginoon. Ayan po. And always, keep grounded. Ayan po. Lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon. Ayan po. That is my vlog, how I saved my first 1 million pesos as a Pinay nurse in Germany. Ayan po. Sana po may nakuha po kayong tips how to save money po. Ayan, so sa mga gusto pong pumunta ng Germany, ayan, yes, kaya naman mag-ipon. Ayan, makakaipon din tayo. Ayan po. Tapos na po ang aking vlog. Thank you for watching. That's all. Cheers!